Isinumpa ang bidang lalaki na maging baog. Upang magkaanak, hinanap niya ang pinakamakapangyarihang mangkukulam. Ngunit sinabihan siyang hindi maaaring maalis ang sumpa. Hindi kayang tanggapin ng mga ordinaryong babae ang kanyang binhi. Sino mang mabuntis sa anak ng bidang lalaki ay mamamatay. Ang tanging solusyon ay maghanap ng isang malakas sa babae na may kakayahang magkaanak, at ang makapalang mukhang bidang lalaki ay agad na nagpropose sa mangkukulam na daan-daang taon nang nabubuhay. Dito nagsisimula ang kwento ng pag-uwi at pagpapakasal sa mangkukulam at pagkakaroon ng anak. Sa mundong ito, mayroong kabuuan 5 mangkukulam na may napakalakas na kapangyarihan. Daan-daang taon na silang nabubuhay sa mundo. Sa agos ng kasaysayan, nag-iwan sila ng nakakatakot na marka sa sangkatauhan. Isa sa 5 mangkukulam, ang tahimik na mangkukulam. 15 taon na ang nakalilipas nung bata pa ang prinsipe ay natagpuan siya. At isinumpa ang bidang lalaki. Nawala ng kakayahang magkaanak ang hari at ang prinsipe. Walang babaeng magmamana ng kanilang dugo. Tuluyang babagsak ang kaharian sa henerasyon ng bidang lalaki. Upang maalis ang sumpa, tinipon ng kaharian ng mga salamangkero mula sa buong mundo upang magsaliksik. Gayunpaman, walang sino man ang makapag-alis ng kapangyarihan ng sumpa na ibinigay ng isa sa 5 pinakamakapangyarihang mangkukulam. Nang lumaki ang bidang lalaki, hindi sinasadyang narinig niya ang balita tungkol sa isa pang mangkukulam. Ito ang mangkukulam ng asul na buwan, ang pinakamalakas sa 5 mangkukulam. Nagtayo siya ng isang tore na daan-daang metro ang taas sa gitna ng disyerto ng Sahara. Ayon sa alamat, kailangan lamang umakyat mula sa paanan ng tore hanggang sa tuktok at malampasan ang mga pagsubok sa loob. Tutuperin ang mangkukulam ng asul na buwan ng isang kahilingan ng taong yon. Maraming mga naghamon ng sumubok, ngunit wala pang nabalitaang nakakyat sa tuktok. Bukod dito, ang mga naghamon ay misteryosong nawawala. Kalaunan, ang tore ng mangkukulam ay naging simbolo ng kapahamakan. Wala nang nangaas sa sumubok. Upang malis ang sumpa sa kanya, agad na nagpa siya ang bidang lalaki na pumunta sa tore ng mangkukulam. Ang nagtali ng kampana ang dapat magkalag nito. Naniniwala siyang ang mangkukulam lamang ang may paraan para maalis ang sumpa ng mangkukulam. Isang alipin lamang ang isinama ng bidang lalaki bilang kasama, at mabilis na nakarating sa paanan ng tore. Kahit hindi siya magkaanak dahil sa sumpa. Sa ibang aspeto, isa siyang ganap na mandirigma. Bilang isang prinsipe, hindi niya kailanman pinabayaan ang pagsasanay. Sa mga tao, kakaunti lamang ang makakalaban niya. Ang mga nakakatakot na pagsubok para sa mga ordinaryong tao ay hindi problema para sa kanya. Mabilis din nalampasan ang bawat pagsubok. Alam ng mangkukulam ng asul na buwan na may pumapasok sa kanyang tore. Ngunit wala kang interes na manood. Dahil walang eksepsyon. Sa huli, lahat ng mga naghamon ay nabigo sa isang pagsubok. Lalo na ang mga taong nag-iisa tulad ng bidang lalaki. At mabilis ding naaksidente ang bidang lalaki. Pagkatapos malutas ang pagsubok ng estatwa ng bato, biglang lumitaw ang isang nakatagong bitag ng mahika. Nagsimulang gumuho ang lupa. Nahiwalay ang bidang lalaki at ang kanyang alipin ng isang malaking bitak. Ayaw ng tapat na alipin na mapahamak ang kanyang Panginoon dahil sa pagliligtas sa kanya. Kaya't sa huli ay nahulog siya sa malalim na bangin. Matapos mawala ang kanyang pinakamatapat na alipin, naging walang kabuluhan ng mga sumunod na pagsubok para sa bidang lalaki. Matapos malampasan ng lahat, sa wakas ay nakarating siya sa tuktok ng tore. Siya rin ang unang nakakyat sa tuktok ng tore sa halos 100 taon. Ngunit ang mangkukulam ng asul na buwan na lumitaw sa kanyang harapan ay nasa anyo ng isang magandang dalaga. Naisip ng bidang lalaki na ang isang halimaw na daan-daang taon nang nabubuhay ay dapat kahit papano ay may puting buhok. Tiyak na gumamit ang mangkukulam ng isang uri ng mahika upang baguhin ang kanyang anyo. Ngunit sinabi ng mangkukulam sa bidang lalaki na ito ang kanyang natural na anyo. Tumigil ang paglaki ng kanilang katawan sa isang punto. At halos walang hanggan ng kanilang buhay. Hindi sila tumatanda tulad ng mga tao. Habang nagpapakilala sa isa't isa, nalaman ni Tina na mangkukulam na ang bidang lalaki ay maharlika ng male. Kaya pala kamukha ng bidang lalaki ang taong nakilala niya noon. Lumalabas sa matagumpay na nakahamon at nakarating sa tuktok ng tore ang kanyang lolo. Si Tina at isang alipin ay nakatira sa tore. At maraming taon nang walang nakakarating doon. Hindi namatay ang alipin ng bidang lalaki. Lumalabas na sa pagsubok na itinakda ng mangkukulam. Kung ang naghamon ay hinuhulaan ng malubhang masasaktan, pipiliting itigil ang pagsubok. Ang alaala ng hamon ay babaguhin ng mangkukulam. At pagkatapos ay ililipat sa isang lugar sa mundo. Nagtaka ang bidang lalaki nang marinig niya ito. Ito ay ibang-iba sa impresyon ng isang malamig na mangkukulam. Walang awak at walang pakundangang pumapatay ng mga tao sa alamat. Ang Blue Moon Witch sa harap niya ay may mabait na mukha. Pagkatapos, tinanong niya ang hiling na nais matupad ng bidang lalaki pagkatapos ng malagpasan ng pagsubok. Sinabi ng bidang lalaki ang kanyang layunin. At ikinwento ang tungkol sa pagsumpa sa kanya ng Silent Witch. Ikinwento niya ang lahat kay Tina. Umaasa na maaari niyang alisin ang sumpa para sa kanya. Ngunit pagkatapos suriin, natuklasan ni Tina. Ang tinatawag na sumpa ay talagang isang uri ng pagpapala. Pinagbuti nito ang kalagayan ng bidang lalaki ng maraming beses. Sa madaling salita, ang kakanyahan ng buhay ng bidang lalaki ay higit na nakahihigit sa ordinaryong tao. Walang ordinaryong babae ang makakatanggap ng ganoong dugong bughaw. Kaya naman humantong ito sa kawalan ng kakayahang magbuntis. Ito ay isang malakas sa pagpapala at hindi isang sumpa. Nangangahulugan ito ng isang mas mahirap na alisin na pagkakaisa.
Hindi rin kayang lutusin ni Tina sa ang problemang ito. Kung ang anak ng bidang lalaki ay dapat ipanganak, dapat siyang maghanap ng isang babaeng sapat na malakas, na kayang tanggapin ang dugong bugaw ng bidang lalaki upang magkaroon ng anak. Kaya, kinuha ni Tina sa ang kanyang mahiwagang instrumento para maghanap ng tao. Upang maghanap ng isang babaeng maaaring maging asawa ng bidang lalaki. Ngunit kahit naghanap siya sa buong mundo, wala siyang nakitang angkop na tao. Tiningnan ng bidang lalaki ang babaeng mangkukulam sa harap niya na may magandang katawan at magandang mukha. At tinanong kung ang isang mangkukulam ay makakayanan ng kanyang pinahusay na dugong bugaw na isinumpa. Biglang napagtanto ni Tina na gusto siyang maging asawa ng bidang lalaki at manganak ng mga anak para sa kanya. Paano matatanggap ni Tina ang kahilingan ito? Dalaga siya sa loob ng daan-daang taon. Hindi pa nagkaroon ng kasintahan. At ngayon gusto nilang mag-asawa siya. Nakakahiya lang isipin. Pagkatapos ng lahat, siya ang kumakatawan sa nakakatakot na awtoridad sa buong mundo. Bukod dito, ang bidang lalaki ay katulad ng kanyang lolo. Nang malagpasan niya ang pagsubok at makarating sa tuktok ng tore, naging sikim din siya kay Tina. Umaasang maging asawa niya ito. Sa huli, tinanggihan siya ni Tina. Iniisip ni Tina na sinasamantala siya ng bidang lalaki. Kung hindi ang lolo, ang apo naman. Plano niyang turuan ng leksyon ng walang hiyang bidang lalaki. Baguhin ang kanyang alaala at ibalik siya sa kaharian. Ngunit hindi natakot ang bidang lalaki. Dahil ang espada na dala niya. Ang tanging espada sa alamat na kayang labanan ng mahika ng maharlikang pamilya. Sa madaling salita, ito ang kahinaan ng mangkukulam. Kung talagang maglalaban sila, hindi sigurado kung sino ang mananalo sa pagitan ni Tina at ng bidang lalaki. Nang makita ang matigas na ugali ni Tina, nag-isip sandali ang bidang lalaki at binago ang kanyang kahilingan. Hiniling niya sa mangkukulam na umalis sa tore at tumira kasama niya sa kaharian sa loob ng 1 taon. Pagkatapos, si Tina ay maaaring pumunta kahit saan niya gusto. Kaya, opisyal na pumirma ng 1 taong kontrata ang prinsipe at ang mangkukulam. Hindi nilala na ang kanilang pagkikita ay magdudulot ng malaking pagbabago sa panahon ng mga mangkukulam. Kung magbago ang isip mo, pwede ka ring maging asawa ko. Kung ganun, bibigyan kita ng 10 anak. Hindi inaasahan ng mangkukulam na ito. Dahil lang sa nakagat siya ng halimaw at top unit ang kanyang mga laman loob, ay magiging isang kaakit-akit pa ring ate. Mas gusto siya ngayon ng prinsipe. Gusto na talaga niyang pakasalan ito at magkaanak. Gayunpaman, umalis ang mangkukulam sa tore para tulungan siyang alisin ang sumpa ng pagkabaog. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kawalandiya ang prinsipe. Gusto niya ang buong pagkatao at katawan niya. Gayunpaman, bilang tagapagtanggol ng bidang lalaki, naglagay si Tina ng proteksyon sa kanya. Sa ganitong paraan, maging ang pisikal o mahiwagang pag-atake ay mawawala ng bisa. Hanggat nabubuhay si Tina, walang sino man ang makakabasag nito. Gayunpaman, ang mga pag-atake gamit ang lason o espiritual na kapangyarihan ay hindi gagana. Hindi inaasahan na ang pagpirma ng kontrata sa mangkukulam ay magkakaroon ng ganitong benepisyo. Dahil takot ang lahat sa mangkukulam, napilitan si Tina na manirahan sa kaharian bilang isang baguhang salamangkero. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mga salamangkero dito ay mahina lang pala. Sa simula, gusto niya magsindi ng kandila. Ngunit kung walang hindi inaasahang mangyayari, may mangyayaring hindi inaasahan. Nahulog ang kandelero. Mabuti na lang at mabilis si Tina. Nahawakan niya ang lampara nang walang kahit anong oras ayon. Kaya naman, nagkaroon siya ng isa pang maliit na tagahanga. Nakakita ng naglalaban. Ginanahan si Tina na magsanay ng eskrima. Kahit papaano, ang isang salamangkero na hindi marunong lumaban ng malapitan ay hindi isang magaling na salamangkero. Pero pag-akyat niya ay kinalaban niya agad ang pinakamalakas na general. At tanaig pa, may ibubuga ang baguhang salamangkerong ito. Lahat ng naroon ay tumingin sa kanya ng may ibang pananaw. Kanina akala ko'y nag-uwi lang ang mahal na prinsipe ng isang palamuti. Mukhang hindi pwede kay Tina na mamuhay ng normal kasama ang lahat. At sa mga sumunod na pangyayari, nagbago na rin ang pananaw ng lahat sa mga Melaino. Pagbalik mula sa Litola, nalaman ni Tina na may gustong magtanggal ng selyo ng halimaw. Kaya naman, naghanda si Tina na siya mismo ang haharap dito. Pero ang lugar na yun ay sakop ng bidang lalaki, kaya kailangan niyang sumama. Kaya naman, sinamahan ng bidang lalaki at ang kanyang mga tauhan si Tina sa papunta sa lawan ng Mahika. Ngunit, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, may napansin si Tina na sumusunod sa kanya sa dilim. At pinilit niya itong magpakita. Isang salamangkero pala mula sa karatig bansa. Siya ang may kagagawa ng mga halimaw. Alam na hindi niya kaya si Tina. Hindi na nagtagal ang matandang lalaki. Pero bago umalis, nag-iwan muna ang duwag na ito ng isang regalo. Kahit na mahika sa level na ito, ay hindi makakasakit sa bidang lalaki. Kawawa naman ang iba. Sa gitna ng panganib, ginamit ng bidang lalaki ang pananggalang na ginawa ni Tina para iharang ang sarili at protektahan ang kanyang mga tauhan. Sayang na lang, nakatakas ang matanda dahil may mga nasugatan. Iminungkahi ng bidang lalaki na bumalik muna sila para magayos ang tauhan at gamit bago bumalik, habang si Tina ay balak habulin ng matandang lalaki. Pero gusto ring sumama ng bidang lalaki. Tutal, ang bansang ito ang punteriya ng mga iyon. Hindi niya hahayaan si Tina na mag-isa lang na harapin ang lahat. Pero masyadong delikado ang nasa unahan. Kinailangan pang kumbinsihin ni Tina ang bidang lalaki. Hanggat ikaw ang nakakontrata sa akin, ako pa rin ang iyong tagapagtanggol. Kahit saan ako magpunta, kahit anong gawin ko, sa huli, babalik pa rin ako sa'yo.
At hindi rin ako mamamatay ng nauna sa'yo, hinding-hindi. Alam ko na, sige na, umalis ka na. Sige. Tina, pagbalik mo. Pagbalik. O pakasalan mo na ako. Hindi ako magsasabi ng mga salitang parang mamamatay na ako. Samantala, sa ibang lugar, nang malaman na natuklasan na ni Tina ang tungkol sa halimaw, inutusan ng matanda ang kanyang mga tauhan na bilasan ng pagtanggal sa huling selyo. Ngunit, sa kalagitnaan ng ritual, palihim na nakapasok si Tina. Bago pa man makapag-react ang matanda, pinugutan na siya ng ulo. Wala pang 2.5 segundo. Natalo na sila ni Tina. Dahil gustong-gusto niyang tanggalin ang selyo. Ako na ang magtatanggal para sa inyo. Tutal, sa ganitong estado, kahit ako ay hindi ko ito mahawakan. Gusto palang patayin ni Tina ang halimaw dito mismo, para hindi na ito makabalik pa. Pero masasabing napakalakas ng halimaw na ito. Walang epekto ang mga atake ni Tina. Gayunpaman, hindi lang basta-basta nakuha ang titulong pinakamalakas na mangkukulam. Umapaw ka, aking kahulugan. Sumabog ka. Nang mawala ang usok, ang halimaw sa harapan ay sugatan na. Pero nakakagulat ang bilis ng paggaling nito. Gayunpaman, minarkahan na ito ni Tina. Nang tatak ng 7 pagkagapos. Pagkabigkas ng oras ayon, ang halimaw ay ginapos ng mga kadena. Hindi makagalaw. Ngunit, nang akmang papatayin na ito ni Tina, may hindi inaasahang nangyari. Gamit ang napakalakas na puwersa, nakawala ang halimaw sa mga kadena. At sinugod si Tina. Kinagat ito ang tiyan niya. Sa gitna ng panganib, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Tina. Tinipon ng lakas at pinakawalan ng nakamamatay na atake sa halimaw. Tapos na ang kwento. Hinihintay ng bidang lalaki si Tina sa kuta. Pero hindi niya inaasahan. Nang manuba ang sugat ni Tina, agad siyang tumawag ng manggagamot. Maya-maya, nang malaman na kaya naman palang gumaling mag-isa ang sugat ni Tina, nakahinga na rin ng maluwag ang bidang lalaki. Hindi mapigilan ang pag-aalala. Dali-dali niya itong binisita. Pagbukas niya ng pinto, medyo natarante siya. Tina. Hintayin mo akong makapagbihis bago ka pumasok. Napakahusay ng reaksyon ng bidang lalaki, dahil malala ang tama sa kanyang mga laman loob. Kaya binilisan ni Tina ang paglaki ng katawan niya para gumaling. Okay na ako ngayon. Medyo anemic lang dahil sa sobrang pagdurugo. Nagtataka ang bida kung babalik pa ba sa dati ang itsura niya. Sayang, hindi na pwede. Tutal, hindi naman nagbago ang itsura niya. Tumigil lang ang paglaki niya. Nalaman na napatay ni Tina ang halimaw. Laking pasasalamat ng bida sa kanya. Dahil sa kanya, walang nasaktan. Salamat. Walang anuman. Maliit na bagay lang to.